Sabi nga nila, time heal all the wounds. Para sa mga Danjoy fans na ngayon, ay ramdam ko pa din na ang bigat-bigat ng nararamdaman ng karamihan dahil sa nangyari sa Danjoy. Pero you have to face the reality, guys, na this is it. Danjoy is over at tapos na ang kanilang love team. Okay, so sana ay unti-unti na nating tanggapin, unti-unti nyo nang tanggapin na prank lang talaga tayong lahat. It's bokya. anyways, yun talaga ang buhay sa Sokme, 'di ba? Kaya nga watch at your own risk. Kasi yung pagmamahal mo sa love team ay parang sugal 'yan, 'di ba? Manalo matalo. 'Di ba, Lina? Naging masaya naman tayo nung mga nakaraang 10 months or 11 months na okay ang lahat para sa kanilang dalawa. Yun nga lang, hindi na lang talaga siguro pinapayagan ni God na hahaba pa yung kwentong ito dahil mas lalo pang masakit kapag papatagalin pa, and then hindi or wala naman palang patutunguhan pa. Anyways, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys ay merong statement na inilabas si Miss J. Actually medyo mahaba-haba pero babasahin ko sa abot na makakaya ko for you guys to understand kung anong ibig sabihin niya. Actually, para sa akin, itong statement na to ay hindi naman na kailangan pa. Actually, for me, this is random. Kasi noon pa man ay tahimik naman siya, di ba? Noon pa man ay nagtatago naman siya, hindi naman siya like, But anyways, she has the right also to speak up para mas malinaw siguro ang side niya. Now, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So, hi. It's time to really face the reality na si Dan at saka si Joy may kanya-kanya ng priority ngayon. Si Dan, syempre harapin niya ang responsibilidad niya. Sinasabi nga, planado niya ang lahat, di ba? So, magiging tatay na siya at sinabi niya ay masaya siya. So, okay yun, di ba? And then si Joy, syempre, focus lang sa kanyang pag-aaral para magiging ganap na nurse siya. So, let's support them individually, di ba? Si Joy or si Kalingap Dan. Hindi man siguro sila naging totally 100% tapat sa atin, pero somehow I believe na naging totoong tao din naman si Kalingap Dan para sa kanyang mga beneficiaries. Hindi man lahat masama, 'di ba? Tao lang, may pagkukulang, may mga shortcomings at baka nadadala. Anyways, ito yung sinasabi ni Miss J. Nako, medyo mahaba-haba to guys, pero I will try my best na basahin at kayo na bahalang umintindi. Ano po? So, ang sabi, I know you've been waiting for my actions or posting. I'll speak just once for you guys. Kahit wala ako sa grupo nyo, sa grupo na minamahal nyo. Different words of judgment are being thrown at the three of us. Lahat tayo nasaktan dito. Hindi lang kayo, lahat tayo tao lang. Nakaramdam ng iba't ibang emosyon. May mga laitan na nangyayari. Kisyo maganda siya, pero mas maganda pa rin si ganito. Hindi po ito kompetisyon, kumparahan o paangatan ng sarili o basihan ng pamumuhay. Pantay-pantay lang tayong lahat sa mata ni God. Mas makakabuti siguro kung ang focus ay matulungan at mag-guide ang bata para makapagtapos siya ng pag-aaral at maabot ang mga pangarap niya. Huwag tayong maging one-sided dahil ang mga masasakit na salitang nasasabi ay hindi na natin mababawi. Let's learn to accept and understand what is happening. Hindi para sa manghusga agad ng tao, based lang sa walang malinaw na statement. Because first of all, aware ang bawat isa na walang masasaktan, walang niloloko, at walang
Next. Yon. So, dito, don't let hatred, lakihan natin guys. Ay. Wait lang. Ayun. Pangalawang page. Ayun, ito yon. Medyo maliit kasi. Sabi dito, what I see, the mission of... Wait lang, mali na tuloy. Okay. Sorry guys, ito. What I see, the mission and vision of the group you support is to help and support each other. Don't let hatred and toxic environment affect the group you love. Mga tao lang din yan at hindi perpekto sa mundo na nasasaktan kahit nakikita nyo na sa kamera, akala nyo na walang pakialam or deadma lang, puro sa likod ng kamera. Pero sa likod ng kamera ay napapagod, nakakaramdam ng lungkot at nasasaktan din. Anyways, dito tayo sa pangatlong page kasi mas interesting to. Ang kasi ang statement na to. Anyways guys, iwasan ang pambabash para sa kanya because I believe so na wala naman siyang kasalanan dito or meron siguro kaunti. Or baka wala din siyang siguro pagkukulang sa pagdedesisyon or whatever. Nag-go with the flow lang siya. Pero sana, iwasan na yung pangbabash para sa kanya dahil may dinadala siya. And syempre, lalo na walang kasalanan yung baby, 'di ba? And let's just face the reality na this is the ngayon. Ito na yung magiging buhay ni Kalingap Dan, kasama siya at kasama yung magiging baby niya, 'di ba? Regardless kung ano pa man, kung paano nabuo, kung paano nangyari, ito na 'yon, 'di ba? So sabi niya, nagdesisyon ako sa paraan walang makakaalam na iba dahil sa ginusto ko maprotektahan ang magiging anak namin sa mundong ginagalawan niya dahil hindi maiwasan sa mundo niya magkaroon ng sari-saring toxic na mapanghusga. Huwag po tayong mangialam dito. Huwag po tayong magsisihan dito. Kisyo, itinago o anuman, nakafocus kami lalo na ako sa pagprotekta sa magiging anak namin. Ngunit binigay at pinagkatiwala na namin ito kay God kung ano man ang mangyari balang araw. Si God na ang gumagawa ng lahat na dapat na mangyari na ang maramdaman na magkaroon ng freedom at pagmamahal ang bawat isa sa atin. Ang blessing na baby na dinadala ko ay hindi ito aksidente, ito ay pinag-pray namin kay God na ibigay sa amin. Oo, totoo at tama po kayo, may anak po ako at kahit kailan, anyways, ayun, so sabi niya, kailan hindi ko kinahiya at tinatago na anak ko. Proud ako sa anak ko at actually hindi man issue dito para sa akin na hindi man issue ito kung single mom ka or kung ano man, 'di ba? Ay sadyang kahit ano pa mang explanations na kung sino pa man dyan, I also believe na meron talagang nagkamali talaga si Kalingap Dan sa pagdesisyon, lalo na sa mga solid na sumusuporta sa kanya, na naniniwala talaga sa kanya na kung ano man ang lumalabas sa bibig niya ay totoo, and then it turns out now na bukya, 'di ba? So masakit 'yon sa mga solid na sumusubaybay na parang na it's a prank, 'di ba? Kasi paulit-ulit naman na nung una kasi naging kontento naman ang mga viewers sa Danjoy Walang Aminan. But then they decided to level up na to commit na, 'di ba? Dahil ready na sila sa pagmamahal ko, no. And then wala pala. 'Di ba? Hay naman. Ako wala akong issue about sa kanyang pagiging single mom. I know na she's tough and hindi rin basta-basta siguro ang pinagdadaanan niya dahil, 'di ba? As a single mom, napaka grabing sakripisyo niyan. At hindi rin natin alam ang kanyang pinagdadaanan kung bakit humantong sa ganyang sitwasyon. And wala na tayo doon, 'di ba? Ang importante na survive niya, nagawa niya ng
maayos naman na maayos yung buhay niya ngayon, 'di ba? Nakikita ko na she's very successful and okay na okay talaga. So regardless, 'di ba? Ang sa akin lang, para sa akin, ang may ano talaga dito, ang may medyo mahaba kasi guys, so tingnan nyo naman. Kung gusto yung basahin ng buo, i-stop nyo na lang and then kayo na lang mag-crop. Kasi pag ako yung mag-crop, mawawala, babalik doon sa ano ko. Doon. Yung last message niya, there is no peace without forgiveness. Let us forgive each other, only then we will live in peace. 'Di ba? Pero ayun, walang sinumang makapagsabi sa mga totoong nasasaktan na move on ka na ngayon din, 'di ba? Kasi masakit talaga yung pinaasa or napaasa sila sa nangyari sa Danjoy, and I totally understand how it really feels, although kami lang ni Wow Life ay kaya lang naming dalhin kasi pwede naman kaming makapagbigay ng opinion sa isa't isa. We have each other naman. So, how much more yung mga taong nag-iisa lang. So, malaking heartbreak to ang nangyari talaga sa Danjoy. Anyways, ang summary ko sa statement ni Miss G, andon yung inaamin nila na na totoo. Katulad ng sinabi ni Kalingap Dan, totoo, nabuntis siya, si Kalingap Dan. Although wala mang binanggit na Kalingap Dan or si Joy actually, pero it's understood, 'di ba? Anyways, ang higit na may pananagutan kasi dyan, lalo na sa mga supporters, si Kalingap Dan. Kasi lalo na halos gabi-gabi siya na nagla-live na ipinaparamdam at ipinapaniwala niya or sinasabi niya sa mga viewers niya na totoo, kung gaano sila katotoo ni Joy. Kasi, nasa tamang edad na kasi si Kalingap Dan. I also believe na alam niya ang tama at mali. Pero bilang isang tao siguro, may mga pagkukulang or minsan sa pagdesisyon, hindi rin perfecto. Maraming factor actually. But anyways, naisip ko kahit ano pang magiging reason natin, kahit ano pang pukpuk natin kay Kalingap Dan, or kung ano mang mga sasabihin nating mga masasama, ay hindi na magbabago ang katotohanan na yun na ang katotohanan ngayon na ayun na nga, may baby na siya and he is happy and so be it. And si Joy, though masakit para kay Joy, kahit sabihin nila na walang nasasaktan or hindi din masakit para kay Joy, kung mayroon ng mga supporters na nasasaktan, siguro naman nalulungkot din sila, 'di ba? Anyways, I hope in time ay mapatawa din natin totally si Kalingap Dan, and tatawanan na lang natin ang mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Sa ngayon kasi medyo masakit pa at andun yung bitterness, andun yung inis. Pero let it go. Hopefully, one of this day, wag nyo namang patagalin na matanggap natin kung ano man ang realidad ngayon. Anyways, I think this is God's way na din para mas magiging masaya si Kalingap Dan, 'di ba? Para totally harapin na niya ang pinapangarap niyang pamilya na meron siya ngayon. So, okay. Belated Happy Father's Day, Kalingap Dan. And, ayun, maybe you learn something after this, after ng lahat ng ito, 'di ba? Honesty is the best policy indeed.